Kabanata 3031 hanggang Kabanata 3040. Kabanata 3031. Mahinaong nagsalita si Prinsipe Chu Wei, yamang igigiit ng ikalawang kapatid, ako namang panganay, syempre ay sasama ako. Kung matatalo tayo sa laban na ito, buhay at kamatayan ay nasa iyo na. Huwag ng maraming salita, ngayon ang laban para alisin ang kahihiyan ni Chu Tiangang, tingnan mo ang mga suntok ko. Bigla na lamang nagbuga ng malakas na lakas si Chu Tiangang mula sa kanyang katawan, na para bang saysabog ang langit. Malakas niyang sinipa ang kawalan, at sumabog ang hangin. Ang kanyang katawan, parang isang cheetah, ay mabilis na tumakbo palabas, at ang nakakatakot na suntok ay puno ng walang katapusang kapaligiran ng pagkawasak. Ang lakas ng suntok na ito ay maaaring patayin agad ang isang batang banal na hari. Nakakatakot ang lakas. Naririnig ko na si Chu Tiangang ay nagsanay ng isang serye ng napakasamang pamamaraan ng digmaan na Tiangang sa Akademya ng Mahika. Pinasanay niya ang kanyang balat sa tag-araw at buto sa taglamig. Ginawa niyang mas nakakatakot ang kanyang sariling buto kaysa sa sandata. Kung masasaktan ka ng kanyang suntok, lahat ng iyong loob na bahagi ay sesabog. Nagulat ang mga mangangalakal ng malaking dinastiya ng araw, at kahit na ang mga batang henyo mula sa mga pangunahing banal na lungsod ay may takot sa kanilang mga mata. Akala nila hindi nila kayang harapin ang suntok ni Chu Tiangang. Ikalimang antas ng pamamaraan ng digmaan ng Tiangang, kahit na ako ay harapin ang kanyang galaw na ito, kailangan kong ibigay ang lahat ng aking lakas. Kung maabot niya ang ika-6 na antas, hindi ako makakapantay sa taong ito. Ang pangalan ay hindi masyadong tumugma, at ang kabilang panig ay nakatikom ng mga mata na puno ng kababaihan at tinitingnan ang laban na nagsimula na. Klang! Sa sandaling iyon, kinuha ni Prinsipe Chu Wei ang kanyang espada. Nang malabas ang espada, ang liwanag nito ay umaabot ng 1,000 metro, pumapatay sa buong mundo, at ang walang katapusang intensyon ng espada ay sumabog sa buong mundo. Harapin ang malakas na suntok ni Chu Tiangang na parang bundok, pasulong si Prinsipe Chu Wei at ibinaba ang kanyang espada. Sa sandaling iyon, ang liwanag ng espada na may habang 1,000 metro ay parang hiniwa ang langit sa dalawa, papalapit sa sumasabog na si Chu Tiangang. Klang! Sa isang iglap, ang tunog ng ginto at bakal na sumabog sa buong mundo ay kumilos, na para bang saysabog ang pader na may tibay sa lupa, at ang suntok ng pag-iisip ng mundo ni Chu Tiangang ay malakas na tumama sa walang katapusang liwanag ng espada. Nanginginig ang langit, at ang kawalan ay tinamaan ng puwersa ng epekto, at lumitaw ang mga bitek isa-isa. Sa suntok na ito, hindi gumalaw si Prinsipe Chu Wei at si Chu Tiangang, at pagkatapos ay sumigaw ng malakas si Chu Tiangang, at ang walang katapusang malakas na lakas ay muling lumabas mula sa kanyang katawan. Ang kanyang kamao ay kayang harapin ang matalim na sandata ng isang mahihikal na sandata, at ang kamao na muling ibinato ay nagbigay sa lahat ng tao sa mundo ng pakiramdam na kasing bigat at kasing tigas ng bundok. Lumabas si Prinsipe Chu Wei at ibinato ang espada para harapin ito. Ang liwanag ng espada na gumagalaw sa kawalan ay parang isang maliwanag na buwan, walang katapusan ang talam. Gayunpaman, bagaman walang katapusan ang pamamaraan ng espada ni Prinsipe Chu Wei, mas nakakatakot pa ang kamao ni Chu Tiangang. Ang lakas ng kanyang kamao ay sumaire sa liwanag ng espada ng isang dahan-dahan. Chu Wei, ang aking pamamaraan ng digmaan ng Tiangang ay pinasanay ang aking buong katawan, ngayon, tingnan natin kung paano mo ito babasagin. Talunin kita. Sa ibabaw ng kawalan, malamig ang mukha ni Chu Tiangang, at ang nakakatakot na liwanag ng batas ay nagtitipon sa paligid niya, na ginagawa ang kanyang tila karaniwang mga kamao na mas makapangyarihan at nakakatakot. Kahit na isang lungsod ay parang masisira ng kanyang kamao. Nagsanay ako sa palasyo ng ilang taon, at napagtanto ko rin na may dalawang espada. Ang unang espada ay pagtulog. Isang hampas ng espada, simple at walang artificial na disenyo, ito ang pinakasimpleng pamamaraan ng espada sa mundo, walang anumang katakataka, bumabalik sa pinakamababang antas, walang anumang sorpresa. Gayunpaman, matapos ibato ni Prinsipe Chu Wei ang espada, bago pa maabot ng kamao ni Chu Tiangang ang walang artificial na liwanag ng espada, may duguan na siyang galo sa kanyang kamao. Paano nangyari iyon? Malamig at matigas ang mukha ni Chu Tiangang, pamatla ang kanyang mukha, at mabilis na umatras. Napakagandang espada ng pagtulog. Bagaman ang pamamaraan ng espada na bumabalik sa pinakamababang antas ay tila walang pinsala, ang nakatagong intensyon ng espada ay napakalakas. Nagulat ang lahat sa espada ni Prinsipe Chu Wei, at kahit na si Ye Han ay may bahid ng pagpapahalaga sa kanyang mga mata. Chu Wei, bagaman mayroon kang napakalakas na pamamaraan ng espada, ang aking pamamaraan ng digmaan ng Tiangang ay umabot na sa tuktok ng ika-5 antas, at malapit nang pumasok sa ika-6 na antas. Ngayon, tiyak na matatalo ka.
Madilim ang ekspresyon ni Chu Tiangang, at biglang sumabog ang malakas na lakas na nagpapagalaw sa mundo, at ang kapaligiran sa buong mundo ay naging napakasigla. Sa sandaling iyon, naging mas malakas pa si Chu Tiangang. Ikalawang espada, Xiongfei. Wow! Nang ibato ang espada na iyon, lahat ng liwanag mula sa langit at lupa ay parang nagtitipon dito. Ang liwanag sa espada ni Prinsipe Chu Hui ay napakaliwanag na hindi maabot ng mga mata ng mga tao. Ang espada ng prinsipe ay parang isang nakatagong dragon na lumalabas mula sa kalaliman, at ang hangin ay kumikilos. Kabanata 3032. Sa isang iglap, naririnig ng lahat ng tao sa mundo na kapag ang maliwanag na espada ni Prinsipe Chu Hui ay nagtalo sa malakas na kamao ni Chu Tiangang, ang mga buto ng kamay ng kalaban ay nababasag ng isang dahan-dahan. Ang tunog ng pagkababasag ay patuloy na tumutunog sa kanyang katawan. Wow! Isang bibig ng dugo ang tumalsik mula sa bibig ni Chu Tiangang, ang kanyang katawan ay mabilis na umatras, at sa huli ay nakaluhod ng kalahati sa kawalan, labis na nasugatan. Mukhang mas mahusay pa si Prinsipe Chu Hui. Bagaman napakalakas ni Chu Tiangang, hindi pa rin niya kayang talunin ang lakas ng kanyang dalawang espada. Ang dalawang espada ni Chu Hui ay talagang napakalakas. Ang unang espada ay bumabalik sa pinakamababang antas, walang anumang katakataka, ngunit naglalaman ito ng malakas na intensyon ng espada. Ang ikalawang espada ay parang isang dragon na lumalabas mula sa kalaliman, lumilipad pataas sa langit. Ang liwanag ng espadang iyon ay maaaring magningning sa buong mundo. Bagaman hindi rin mahina ang pamamaraan ng digmaan ng Tiangang ni Chu Tiangang, pinasanay niya ang kanyang sariling mga buto na parang bakal at bakal, ngunit hindi pa rin niya kayang talunin si Prinsipe Chu Hui. Tumingin kay Chu Tiangang na nakaluhod ng kalahati sa kawalan, maraming tao ang may pagsisisi sa kanilang mga mata. Ang dating prinsipe ay umalis sa malaking dinastiya ng araw para sumali sa Akademya ng Mahika sa loob ng 10 taon. Ngayong bumabalik na siya, hindi pa rin niya nakuha ang kanyang nawala, at bagaman pareho ang antas ng dalawa, malaki pa rin ang agwat sa kanilang lakas. Sa sandaling iyon, sa trono, napakatahimik ng tingin ng emperador, ngunit ang ina ng emperador na nakaupo sa tabi niya ay malinaw na nakita na dahan-daang nakakuyom ang mga kamao ng emperador, na nagpapatanong sa mga tao kung ano ang iniisip niya. Si Chu Tiangang ay nagtiis ng kahihiyan sa loob ng 10 taon, ngunit hindi pa rin niya kayang talunin si Chu Hui. Gayunpaman, pumunta si Ye Han sa palasyo kahapon, ngunit hindi niya inatake si Chu Hui. May pagdududa na lumitaw sa mga mata ni Yin Chanji. Alam niya kung sino ang mas malakas at kung sino ang mas mahina, bago pa magsimula ang paligsahan, na kaya niyang hulaan ang kinalabasan, ngunit ang nagpapahilo kay Yin Chanji ay buhay pa rin si Chu Hui ngayon, hindi inatake ni Ye Han si Chu Hui kahapon. Mahinahong nagsalita si Li Kunlun, kung talagang inatake niya si Chu Hui, hindi na siya nakatayo dito ngayon. May kakaibang bagay sa pagitan ng dalawa, ngunit ngayong nanalo na si Chu Hui, hindi ko alam kung paano haharapin ng talunan na si Chu Tiangang at ng kanya. Si Chu Tiangang ay isang bihirang henyo. Harapin si Chu Hui, hindi niya kayang harapin ang kanyang dalawang espada. Mukhang ang ikalimang pwesto niya sa listahan ng Changzhou ay talagang karapat-dapat. Ang mga mata ni Lin Chi ay naging maliit na siwang, at ang mga nasa unahan sa kanya ay itinuturing niyang kalaban. Nagsalita si Ye Han, huwag mong baliwalain ang dalawang espada ni Chu Hui kanina. Ang una ay puno ng intensyon ng espada, napakalakas nito. Ang ikalawa ay naglalaman ng malakas na kalooban, una ay natutulog, pagkatapos ay tumaas. Ang kanyang dalawang espada ay kumakatawan sa kanyang hinaharap. Pagkatapos ng mahigit 30 taon ng kanyang buhay, talagang hindi ordinaryo ang taong ito. Matapos basagin ang pamamaraan ng digmaan ng Tiangang ni Chu Tiangang, kahit na ako ay gumalaw, hindi ko pa rin niya kayang talunin. Mukhang kailangan kong humanap ng ibang kalaban ngayon. Naisip ni Mian Kuang sa kanyang sarili, ang lakas ni Chu Hui, ang dalawang espada kanina ay nagparamdam sa lahat na kakaunti lang ang mga batang malalakas na tao sa mundong ito na kayang talunin siya. Sa ibabaw ng kawalan, kinuha ni Prinsipe Chu Hui ang espada at tumayo, tiningnan ng mahinahon si Chu Tiangang na nakaluhod ng kalahati sa kabilang dako ng kawalan. Sa sandaling iyon, ang puso ni Chu Tiangang ay ganap na puno ng puot, ngunit labis na siyang nasugatan at walang lakas na lumaban pa. Galit siya, galit na pagkatapos ng 10 taon, hindi pa rin siya kasing galing ng taong tinapakan siya, at muling naranasan ang lasa ng pagkatalo. Ang mananalo ay mabubuhay, ang talunan ay mamamatay. Kung gusto mong patayin ako, gawin mo na ngayon. Matapang at malupit ang mukha ni Chu Tiangang. Oo, hindi pa rin siya yumuyuko sa harap ni Prinsipe Chu Hui. Narinig iyon, maraming tao ang tumingin kay Prinsipe Chu Hui. Kung manalo siya, talagang papatayin ba niya si Chu Tiangang? Ang mananalo ay mabubuhay, ang talunan ay mamamatay.
Inulit ni Prinsipe Chuwei ang pangungusap na iyon, pagkatapos ay tumingin siya sa tahimik na emperador sa trono, may bahid ng ngiti sa kanyang bibig. Tama ang emperador, magkapareho tayong ugat, bakit kailangang magpatayan tayo? Hindi kita papatayin, dahil ako ang iyong panganay na kapatid. Kung hindi mo ako papatayin ngayon, may araw na papatayin pa rin kita. Malakas na sumigaw si Chu Tiangang ng mahina. Bagaman pinalad siya ni Chu Wei, nagpamalas ito ng malaking kahihiyan sa kanya. Sapat na, tapos na ang paligsahan ngayon. Sa trono, mahinahong nagsalita ang emperador, hindi binibigyan ng pagkakataong makipagtalakayan sina Prinsipe Chu Wei at Chu Tiangang. Chu Tiangang, ako na si Mian Kuang ang susunod na magpapakita ng aking kakayahan. Sa oras na iyon, sa likod ni Chu Tiangang, lumabas si Mian Kuang na tila may bahid ng kababaihan, at muling pumasok sa paningin ng lahat ng tao sa mundo. Gusto rin maglaban si Mian Kuang, hindi nakakagulat na sumunod ang taong ito kay Chu Tiangang sa malaking dinastiya ng araw, ngunit sino ang haharapin ni Mian Kuang? Maliwanag ang mga mata ng lahat, kanina pa naglaban sina Prinsipe Chu Wei at Chu Tiangang, hindi pa sapat ang panunood ng lahat. Kung makakakita sila ng isa pang paligsahan sa pagitan ng mga batang malalakas na tao, tiyak na iyon ay inaasahan ng lahat. Akademya ng Budismo, Lin Chi. Bigla na lamang nakita si Mian Kuang na lumabas at tiningnan sina Ye Han at ang iba pa, at sa huli ay tumapat kay Lin Chi, humanin siya. Naisip ni Mian Kuang na wala siyang kakayahang humanin si Ye Han, ang mga demonyo lang ang may karapatang gawin iyon. Ang tanging taong kayang maging kalaban ni Ye Han ay ang higanti ng lahi ng demonyo, si Wang Chui. Narinig iyon, tumingin ang lahat ng mata sa pwesto ni Ye Han. Gusto humanin ni Mian Kuang si Lin Chi. Kilala ang taong ito bilang Diyos ng pagpatay, at ikinakalat na siya pa rin ang malakas na sundalo ni Ye Han. Nasa ika-9 na pwesto siya sa listahan ng Chanzhou, napakalakas din ng kanyang lakas. Uy, gustong humanin ang iyong ika-7 guro. Ipinakita ni Lin Chi ang kanyang puting ngipin at tiningnan si Mian Kuang. Mahinahong nagsalita si Mian Kuang, ikinakalat na maraming henyo mula sa Zhongzhou ang nagtitipon sa malaking dinastiya ng araw, at narito ka rin, Diyos ng pagpatay na si Lin Chi. Siyempre, kailangang pumunta ako rito at tingnan, at sa tabi na matuto kung gaano kalakas ang ika-9 sa listahan ng Chanzhou. Di hindi ka natatakot na maling patayin ka ng iyong ika-7 guro. Omhak, pasulong si Lin Chi. Noong una, halos talunin ka ng iyong ika-7 guro sa Akademya ng Mahika, ngunit yamang naghamon ka ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon, isang suntok lang para malaman ang panalo at talo. Sige, kung talo ka, mas mabuting bitawan mo ang ika-9 na pwesto sa listahan ng Chanzhou. Ang aura ng kababaihan kay Mian Kuang ay naging walang hangganang lakas ng demonyo at malakas na lumabas, ang napakalaking lakas ng demonyo ay parang itim na ulap na bumabalot sa langit sa kanyang likod, na kasing dilim ng kalaliman. Kabanata 3033. Ang puwit ng iyong ika-7 guro ay mainit pa sa pwestong ito, at gustong mong kunin ito. Unang tanggapin mo muna ang suntok ng iyong ika-7 guro. Sa isang kalabog, malakas na sinipa ni Lin Chi ang lupa gamit ang kanyang dalawang paa, mabilis na tumakbo patungo kay Mian Kuang na nasa ibabaw ng langit. Ang puwersang ito ay nagpanginginig sa lupa, ngunit ang kamao ni Lin Chi ay parang isang suntok na sumisira ng mundo, dala ang nakakatakot na intensyon ng pagpatay, papatay kay Mian Kuang. Sa sandaling iyon, ang langit sa likod ni Lin Chi ay naging pulang dugo, na para bang dumating ang Diyos ng kamatayan at pumapatay sa buong mundo. Napakalakas ng intensyon ng pagpatay. Nanginginig ang puso ng lahat, at kahit na ang mga mata ng emperador at ina ng emperador ay may kakaibang tingin. Panglo ng itim na demonyo, sumabog. Gumalaw si Mian Kuang, at ang nakakatakot na lakas ng demonyo ay mabilis na nagtitipon sa kanyang kamao, naging isang malaking itim na dragon. Napakalakas ng lakas ng demonyo na kahit na ang mga nanunood ng laban ay naramdaman na ang kanilang puso ay sinalakay ng malakas na lakas ng demonyong iyon. Mian Kuang, hindi ka karapat-dapat sa pwesto ng iyong ika-7 guro, umalis ka. Ang kamao na may nakakatakot na intensyon ng pagpatay ay malakas na bumababa, agad na inilayo ang nakakatakot na itim na dragon, at pagkatapos ay matibay na nagtalo ang dalawang kamao, gumawa ng napakatahimik na tunog ng pisikal na pagtatalo, at ang paligid na kawalan ay sumabog. Sa susunod na sandali, sabay na lumipad palabas sina Lin Chi at Mian Kuang, ang isa ay may dugo sa gilid ng bibig, at ang isa ay may matalas na mata na parang Diyos ng pagpatay. Isang suntok na nagtalo, at tapos na ang hatol. Nasugatan na si Mian Kuang, at bagaman tinulak din si Lin Chi paatras ng suntok ni Mian Kuang, nakapagtiyak siyang hindi siya masasaktan. Sa ganitong paraan lamang, medyo mas malakas si Lin Chi kay Mian Kuang. Higit pa rito, ang kay ni Lin Chi na siya lamang ay isang kalahating banal ngayon, at si Mian Kuang ay nasa antas na malaking hari ng demonyo na.
Sa antas, mas mahina si Lin Chi kay Mian Kuang, ngunit sa lakas ng laban, mas malakas lamang si Lin Chi sa kanya, hindi mas mahina. Talagang karapat-dapat kang tawaging Lin Chi, ang Diyos ng pagpatay, harapin si Mian Kuang na nasa antas ng malaking hari ng demonyo, nakakaya mong saktan ang kalaban. Kung ito ay isang paligsahan ng buhay at kamatayan, sa paraan ng laban ni Lin Chi na walang takot sa kamatayan, mamamatay si Mian Kuang. Nagulat ang lahat, ang ikasyam na pwesto sa listahan ng Changzhou ay hindi lamang nagpapakita ng kanyang talino, kundi ang kanyang lakas ay karapat-dapat din na umupo sa pwestong iyon. Ang tanging makakapidyo sa matigas na asong ito ay ang listahan ng kandidato para sa Emperador ng Langit. Tungkol kay Lin Chi, napakalakas ng kaalaman ni Banal na Changjia, kahit na mas malakas siya kay Lin Chi at kayang talunin siya, hindi niya talagang kayang pilitin si Lin Chi na yumuko. Mali, ang listahan ng kandidato para sa Emperador ng Langit ay tanging layunin niya lamang. Idinagdag ni Yehan na alam ni Banal na Chanka si Lin Chi, ngunit mas alam ni Yehan si Lin Chi kaysa sa kanya. How? Mian Kuang? Ano? Sinabi ko na hindi ka karapat-dapat sa pwesto ni Ginoong Chi, gustong mong subukan muli ngayon. Sa ibabaw ng kawalan, malakas na tumawa si Lin Chi, at ang walang modo na tawa na iyon ay nagpuno ng nakakatakot na lakas ng demonyo sa ilang batang malalakas na tao mula sa Akademya ng Demonyo. Talagang hindi ordinaryo si Lin Chi, ang Diyos ng pagpatay. Nanalo ka ngayon. Sa susunod na pagkakataon, maglalabanan tayo ng maayos, ako na si Mian Kuang. Malungkot na ngumiti si Mian Kuang. Hindi siya nasisiyahan sa pagkatalo, ngunit kung talo ka, manalo ka ulit sa susunod. Sa pagkakataong ito na pumunta siya sa malaking dinastiya ng araw, gustong hamanin ni Mian Kuang si Chu Hui. Kung talo si Chu Hui, walang kailangang gumalaw siya. Kung manalo si Chu Hui, hindi pa huli para siyang gumalaw, ngunit nanalo si Chu Hui, at nakita ni Mian Kuang ang agwat sa pagitan nila, kaya sa halip ay hinarap ni Mian Kuang si Lin Chi. Hoy! Kung may susunod na pagkakataon, puputulan ng Ginoong Chi ang iyong ulo. Malawak na ngumiti si Lin Chi, sumisigaw sa kawalan sa kanyang likod na may napakalaking intensyon ng pagpatay. Ang intensyon ng pagpatay kay Lin Chi ay kahit na ang mga banal na emperador ay magiging nasindak. Uy, lalong lumalakas ang intensyon ng pagpatay ng matigas na asong ito. Talagang napakalakas ba ng ipinagbabawal na sining ng laban na pitong pagpatay? Huminga ng malalim si Banal na Chanka sa kanyang puso. Mayroong isang Diyos ng pagpatay sa mundo, ang kanyang pagtaas ay tiyak na sasamahan ng mga bangkay at buto ng libu-libong nilalang. Napakalakas ni Lin Chi, ang Diyos ng pagpatay, kasama pa si Huang Ben, ang dalawang malalakas na general sa ilalim ni Yehan ay talagang nakakatakot. Maraming tao ang huminga ng malalim sa kanilang puso. Isang biyaya na may isang henyo tulad ni Huang Ben, lalo na ang dalawa, kasama pa ang hindi kapani-pani walang tauhang si Yehan. Hehe. Talagang karapat-dapat kang tawaging henyo na nangangarap na pumatay ng mga Diyos, talagang karapat-dapat ang pangalan ni Lin Chi ng Akademya ng Budismo. Sa oras na iyon, habang ang lahat ay humahanga sa lakas ni Lin Chi, nakita nilang dalawang figure ang dahan-daang lumalabas mula sa isang kawalan, na nagpapatakip sa mga mata ng lahat ng tao sa mundo sa kanila. Ito ang nakatagong lihim ng seminary, at si Li Kunlun. Nakita ang 2 taong tumayo sa sandaling iyon, ang mga mata ng mundo ay hindi bago sa kanila. Kabilang dito, si Li Kunlun ay nasa ika-7 pwesto sa listahan ng Changzhou, 2 pwesto lamang ang ibaba kay Chu Hui, at ang pinakamahalaga sa pagitan ng dalawa ay ang hari ng tagapagtaguyod. Nakita iyon, tumingin din si Yehan kay Yin Chanji at Li Kunlun. Matagal nang kilala ni Yehan si Yin Chanji, ngunit kaunti lang ang ugnayan ni Yehan kay Li Kunlun, ngunit ang kabilang panig ay napakalakas na naranasan na ito ni Yehan ng personal. Li Kunlun. Nakatikom ng mga mata si Yehan at tiningnan si Li Kunlun, na nagsusuot ng isang itim na bakal na maskara at mukhang medyo tahimik. Talagang kailangan niyang bigyang pansin ang kalabang ito. Kabanata 3034. Hoy, ano na, baka ikaw rin na si Yin Chanji ay gustong tanggapin ang suntok ni Ginoong Chi. Iwinagayway ni Lin Chi ang kanyang palso, at malawak na ngumiti kay Yin Chanji, ang napakalaking intensyon ng pagpatay ay patuloy na sumisigaw sa kawalan sa kanyang paligid. Narinig iyon, mahinahong ngumiti si Yin Chanji at nagsalita, walang nakakaalam kung gaano kalakas ka, Lin Chi na Diyos ng pagpatay. Bagaman may kumpiyansa ako sa sarili ko na si Yin Chanji, ngunit kung wala akong ganap na tiwala, paano ako maghahaman sa iyo na si Lin Chi na Diyos ng pagpatay? Di bakit mo hinahanap si Ginoong Chi? Mukhang suwail na tumingin si Lin Chi. Para makipag-usap sa iyo, at makipag-usap na rin sa taong nasa likod mo.
Habang nagsasalita, ang ngumingiting tingin ni Yin Chanji ay tumapat kay Yehan, ang ngumingiting tingin na iyon ay tila may malalim na kahulugan, nagpapakita ng impormasyong hindi maunawaan. Hinahanap si Yehan, may lakas ba ng loob itong si Yin Chanji na hamanin si Yehan? Hindi posible. Bagaman pumasok na si Yin Chanji sa antas ng hari ng Diyos, hindi alam kung gaano kataas ang antas niya kaysa kay Yehan, ngunit baka hindi niya kayang talunin kahit si Lin Chi, lalo na si Yehan na isang kakaibang tao. Ang mga mata ng mundo ay sinusuri ang seminary at si Yehan. Ang ilang taong may mahinang pandama ay naramdaman na ang pagdating ng dalawang henyo ng seminary kay Yehan sa oras na ito ay hindi simpleng bagay. Sa trono, ang magagandang mata ng ina ng emperador ay puno ng nakakatakot na puot. Ang muling pagkikita kay Yehan ay nagpabalik sa kanya ng tanawin sa palasyo ng araw. Kung hindi dahil sa maraming malalakas na kaugnayan sa likod ni Yehan, gugustuhin niyang patayin si Yehan ngayon. Tahimik ang ekspresyon ng emperador, ngunit kinailangan niyang tumingin pa ng ilang beses sa isang hindi kapani-paniwalang tauhang nakatayo sa harap niya, talagang karapat-dapat kang tawaging taong kayang wasakin ang palasyo ng emperador ng mga tupa, kahit ikaw ay hindi kasing galing niya sa konsentrasyon at kaisipang ito. Narinig iyon, nanigas ang ekspresyon ng ina ng emperador, syempre, alam niya kung ano ang ibig sabihin ng emperador. Gayunpaman, sa lupang ito ng Zhongzhou, kasama ang ating malaking dinastiya ng araw, hindi natin hahayaan siyang manguna. Kung talagang hindi natin kayang sugpuin siya, ano ngayon? Talagang karapat-dapat siyang tawaging emperador ng malaking dinastiya ng araw, ang lakas ng loob na ito ay nagpanginginig sa ina ng emperador, ngunit, kung talagang papatayin mo siya. Dahan-dahang isinara ng emperador ang kanyang mga mata at hindi nagsalita. Kung ikaw ay nag-aalangan sa lahat ng bagay na ginagawa mo, takot sa una at huling bahagi, ano pa ang halaga ng pagiging malaki? Hinahanap mo ako. Sa lupa, nakatikom ng mga mata si Yehan at tiningnan si Yin Chanji, ang may kahulugang ngiti ng kabilang panig ay nagparamdam kay Yehan ng kakaibang bagay. Narinig iyon, ngumiti si Yin Chanji at nagsalita, syempre akong hinahanap si Haring Shengguo, ngunit ngayon, si Haring Shengguo ay kilala na ng lahat at isang hindi kapani-paniwalang tauhan. Kahit na ang mga nakakarinig ng kanyang mga tagumpay sa gitnang rehiyon ng Diyos ay nasisiyahan. Bukod pa rito, si Haring Shengguo ay isa rin sa mga taong iginalang ni Chanji. Sa talino ni Haring Shengguo, walang higit sa 4 na tao sa mundo na kayang tumayo kasama mo, marahil sa hinaharap, makakalakad pa na mas malayo si Haring Shengguo sa listahan ng kandidato para sa Emperador ng Langit, sa tingin mo ba na tama si Chanji? Ang listahan ng kandidato para sa Emperador ng Langit, kailan papasok si Yehan sa listahang iyon? Ang mga salita ni Yin Chanji ay nagpabigat sa mukha ng mga tao sa mundo, at ang mga nagulat na mata ay tumingin sa kanya si Yehan isa-isa. Talagang karapat-dapat kang tawaging seminary. Unti-unting naging napakalamig ang mga mata ni Yehan, kasing lamig ng yelo. Hehe, Haring Shengguo? Matapos na magtago sa gitnang rehiyon ng Diyos sa mahabang panahon, oras na para harapin ang lahat, hindi ba, Ye Chanzen? Mahinahong ngumiti si Yin Chanji, ngunit ang salitang Ye Chanzen ay nagpahinto sa hangin ng mundo. Ye Chanzen. Habang binibigkas ang tatlong salitang ito mula sa bibig ni Yin Chanji, ang kapaligiran sa paligid ng mundo ay naging matigas, na para bang may maraming nakakatakot na malamig na hangin na nagpalamig sa buong mundo. Sa sandaling iyon, naging napakalamig na ang tingin ni Yehan, kasing lamig ng yelo. Nang banggitin ni Yin Chanji ang listahan ng kandidato para sa Emperador ng Langit, alam ni Yehan na alam na ng seminary ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. At ngayon, ibubunyag ni Yin Chanji ang kanyang tunay na pagkakakilanlan sa mundo. Sa sandaling iyon, naging napakaseryoso rin ang ekspresyon ni Xia Ben at Lin Chi, at isang alon ng napakatakot na puot ang sabay na lumabas mula sa kanila. Sa sandaling iyon, ang mundo sa paligid ng timog na pintuan ng lungsod ng emperador, ang matigas na kawalan, at ang tahimik na lupa, libu-libong mata ang tumingin sa kanya si Yehan isa-isa. Kahit na ang emperador, ina ng emperador, at si Prinsipe Chu Wei na tahimik na nakatayo sa kawalan, pati na rin sina Chu Tiangang, Mian Kuang at iba pa, kabilang ang mga batang henyo mula sa mga pangunahing banal na lungsod, at ang batang banal na Chanji na nasa tabi ni Yehan, ang kanilang mga mata ay tumingin sa kanya si Yehan. Ngayon, ang lahat ay naisip ang iisang tao nang sabihin ang salitang Ye Chanzen. Sa buong mundo, ang tanging taong may titulong ito ay si Yehan, na nasa ikalawang pwesto sa listahan ng Chanzen. Yin Chanji, pupunitin kita. Ang boses ni Lin Chi ay parang isang hayop na sumisigaw. Sa sandaling iyon, talagang may walang katapusang intensyon ng pagpatay si Lin Chi kay Yin Chanji. Alam ni Lin Chi na sobrang sikap ni Yehan na itago ang kanyang pagkakakilanlan, syempre, mayroon siyang malaking plano. Ngayon, ngunit sirain ang mga salita ni Yin Chanji.
Kabanata 3035. Bukod pa rito, kapag nalantad na ang pagkakakilanlan ni Yehan, makakakuha pa rin ba niya ng Tianlong banal na lungsod na kanyang pinaghirapan? Siyempre hindi, ang mga puwersa sa gitnang rehiyon ng Diyos ay tiyak na hindi hahayaan na ang sinumang mula sa apat na lahi ay makialam sa gitnang rehiyon ng Diyos at sakupin ang isang lungsod para gumawa ng sarili nilang pundasyon. Ye Chanson, maaari bang siya ang sa mundo, habang ang mga mata ng lahat ay puno ng takot, mayroon din silang mukhang hindi makapaniwala, tulad ng emperador, ina ng emperador, at mga batang henyo mula sa mga banal na lungsod, ang kanilang mga mata ay naging napakalamig, at may malupit na ngiti na lumitaw sa kanilang mga mata. Maliwanag na siya si Yehan. Hehe, talagang parang may palaging araw na sumisikat, Ye Chanson, hindi ba? Mahinahong ngumiti si Yin Chanji at nagpatuloy, bukod pa rito, bilang pinuno ng lahing tao, ang ikatlong hindi kapani-paniwalang tauhan sa listahan ng kandidato para sa emperador ng langit, palagi na lang nasasayang ang pangalan, hindi ba? Sinabihan ako ng unang emperador na sabihin sa iyo na si Ye Chanson, kung gustong mong maglaro, maglaro ka ng patas, at umalis. Matapos sabihin iyon, tumalikod si Yin Chanji at umalis. Bago umalis, tumingin si Lee Kunlun kay Yehan na may malamig na ekspresyon. Nagtitigan sila, at isang nakakatakot na intensyon ng pagpatay ang sabay na lumabas mula sa kanilang dalawa. Yehan? Talagang siya si Yehan. Hindi nakakagulat na ang lahing tao na si Yehan ay hindi nagpakita sa gitnang rehiyon ng Diyos sa mahabang panahon. Maliwanag na lumitaw na siya noon pa man, ngunit may ibang pagkakakilanlan, niloloko ang lahat ng tao sa mundo. Yehan? Hindi ba't baliktad na homonimo ng Yehan? At ang Yehan na ito ay may sirang braso dati, at ganun din si Yehan, pareho silang nasa antas ng siyam na pagsubok na kataas-taasan, at ang kanilang lakas ng laban ay napakalakas. Sabi ko na, paano magkakaroon ng isang hindi kapani-paniwalang tao sa mundo ng ganap na dali? Maliwanag na ang dalawang taong ito ay iisa lang. Sa paligid ng mundo, ang mainit na talakayan ay ginawang pamilihang bayan ng mundo na ito. Maliwanag na siya si Yehan. Talagang malalim ang kanyang plano, nagtago siya sa ilalim ng ilong ng lahat sa mahabang panahon. Matalas ang mga mata ni Mian Kuang. Kapag nalaman ng higanti ang balitang ito, hindi niya alam kung dapat siyang masaya o galit. Maliwanag na ikaw siya. Ito talagang nakakagulat at kasiya siyang balita. Hindi nakakagulat na tinanggihan ng Cheney Tower na ilagay ka sa listahan ng kandidato para sa emperador ng langit, dahil ikaw na mismo ay isang hindi kapani-paniwalang tauhan sa listahang iyon. Huminga ng malalim si Chu Wei sa kanyang puso, hindi niya alam kung pinapahingan niya ang kalagayan ni Yehan pagkatapos malantad ang kanyang pagkakakilanlan, o pinapahingan niya na alam niya ang tunay na pagkakakilanlan ng kalabang ito. Si Yehan ay ang lahing tao na si Yehan. Ngayon, gustong kong tingnan kung paano mo pa rin makukuha ang Tianlong banal na lungsod. Malamig ang mukha ni Chu Tiangang. Bilang miyembro ng pamilyang hari ng malaking dinastiya ng araw, hindi rin niya hahayaan na lumaki si Yehan sa Tianlong banal na lungsod, at ngayong nalantad na ang pagkakakilanlan ni Yehan, gaano man kahirap at gaano man kalakas ang kanyang mga kaugnayan sa likod, hindi na makokontrol pa niya ang Tianlong banal na lungsod. Sa huli, malapit nang matapos ang magagandang araw ng batang lalaking ito, ngayon, kahit na hindi tayo gumalaw laban sa kanya, ibibigay niya ng kusang loob ang Tianlong banal na lungsod sa harap ng hindi nakikita na pagkondena mula sa gitnang rehiyon ng Diyos. Malakas na tumawa ang ina ng emperador, ang pagbagsak ni Yehan mula sa langit patungo sa lambak ay nagpasya sa kanya. Narinig iyon, may kislap na lumitaw sa mga mata ng emperador, at pagkatapos ay unti-unting lumitaw ang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Mukhang malapit ka nang harapin ang malaking problema, lalakad ka ba o Otres? Tumingin si Ziyi kay Yehan, ang desisyon na gagawin ay sariling gawain ni Yehan. Yehan na lahing tao, napakaloko mong tao. Halos mong lokohin ang lahat ng tao sa mundo. Kinukup mo ang Tianlong banal na lungsod bilang si Yehan. Ngayon alam mo na kung anong kahihinatnan ang haharapin mo. Bigla na lamang tumayo si Taiyin Yutei na may malakas na tawa, tiningnan si Yehan na may mga mata na puno ng walang katapusang intensyon ng pagpatay. Bilang lahing tao na si Yehan, nakikialon ka pa sa gitnang rehiyon ng Diyos. Hindi ka ba natatakot na sabay-sabay kang atakehin ang gitnang rehiyon ng Diyos? Kung may kaalaman ka, ibigay mo ang Tianlong banal na lungsod. Ang inyong lahing tao, bakit kayo nakikialam sa aming gitnang rehiyon ng Diyos? May malakas na tawa rin sa mukha ni Kang Yuchano. Yehan, ibigay mo ang Tianlong banal na lungsod, walang karapatan kang sakupin ang gitnang rehiyon ng Diyos. Yehan, ibigay mo ang lungsod ng Tianlong.
Sa pagitan ng langit at lupa, sabay-sabay na inatake ng mga batang henyo mula sa mga pangunahing banal na lungsod si Yehan, ang mga boses na puno ng walang katapusang intensyon ng pagpatay ay dumating at umalis, kumukonekta sa langit at lupa. Sa sandaling iyon, kahit na ang mga walang tauhan ng mga ngalakal ay hindi sa panig ni Yehan, dahil ang kabilang panig ay ang lahing tao na si Yehan, hindi ang gitnang rehiyon ng Diyos na si Yehan. Isang grupo ng walang kwentang tao, ano ang saysay ng pagsisisi sa bibig? Kung may lakas ka ng loob, lumabas ka at labanan ang iyong ikapitong guro. Ang malakas na boses ay parang kulog, at ang boses ni Lin Chi na puno ng nakakatakot na intensyon ng pagpatay ay kumalat ng walang hanggan sa mundo na ito. Ang mga mata na puno ng intensyon ng pagpatay ay tumingin sa mga batang henyo sa lahat ng banal na lungsod. Walang modo. Bigla na lamang, ang malakas na aura ng puwersa ay bumabalot mula sa langit. Sa trono, tumayo ang emperador, ang kanyang makapangyarihang katawan ay parang isang haligi ng langit, at ang kanyang tahimik at marangal na tingin ay nagpatahimik sa mundo. Hindi kailanman pinapayagan ng gitnang rehiyon ng Diyos na ang sinumang mula sa apat na lahi ay makialam. Yehan, bilang miyembro ng lahing tao, lihim mong kinukop ang Tianlong banal na lungsod. Alam mo ba kung anong kahihinatnan ang haharapin mo? Marangal ang tingin ng emperador, at ang walang katapusang puwersa ay kumalat sa buong mundo, siya lamang ang tao sa mundo na may lakas ng loob na tumayo ng matayog. Kabanata 3036. Maaari bang ang inyong malaking dinastiya ng araw ay may lakas ng loob na gumalaw sa akin na si Yehan? Ang mga mata ni Yehan ay kasing lamig ng yelo, at tiningnan ng emperador sa ibabaw ng kawalan. Maaari bang ang inyong malaking dinastiya ng araw ay may lakas ng loob na hawakan ako na si Yehan? Sa lupa, ang malamig ngunit matitigas na mata ni Yehan ay nagtapat sa tingin ng emperador sa langit. Kahit na ang kabilang panig ay ang emperador ng malaking dinastiya ng araw, isang napakalakas na tao sa antas ng banal na gulong na emperador, hindi nagpapakita ng anumang takot ang tingin ni Yehan, kahit na ang emperador ng kawalan ay hindi niya takutin na saktan, lalo na ang emperador ng malaking dinastiya ng araw. Gayunpaman, alam din ni Yehan na ang seminary ay inilantad ang kanyang pagkakakilanlan sa oras na ito at ginawang alam ng lahat, talagang harap na niya ang malaking problema. Ang problemang ito ay puno ng walang katapusang puot ang puso ni Yehan, kung may maling mangyari, ang Tianlong banal na lungsod na kanyang pinaghirapan ay ibibigay sa iba. Parang sulo ang tingin ng emperador, at nagsalita, Yehan na lahing tao, ang ating malaking dinastiya ng araw ay walang lakas ng loob na gumalaw sa iyo, ngunit nasira mo na ang mga patakaran sa pamamagitan ng pagkakialam sa mga gawain ng gitnang rehiyon ng Diyos. Ang 16 na estado at 12 lihim na larangan ay hindi maaaring tumanggap sa iyo. Binabalaan mo ako. Mahigpit na kinuyam ni Yehan ang kanyang mga kamao, at ang kanyang matatalas na mata ay nagtapat sa tingin ng emperador, parang magtatalo sila ng nakakatakot na alon ng apoy. Paano ako makakapagbala sa iyo na isang batang tao, Yehan na lahing tao? Ngayon, kailangan mong harapin ang 36 na lalawigan at 12 lihim na larangan sa gitnang rehiyon ng Diyos, hindi lang ang ating malaking dinastiya ng araw, kahit na ang akademya ng Xinwu, kahit na ang akademya ng Budismo ang lumabas, hindi kanila mapoprotektahan. Malamig ang mukha ng emperador, at ang walang katapusang puwersa ay parang ibabali ang kanyang matibay na katawan. Yehan na lahing tao? Nakikialam ka pa sa mga gawain ng gitnang rehiyon ng Diyos, at sinusubukang sakupin pa ang Tianlong banal na lungsod. Pagkatapos ng araw na ito, walang lugar para sa iyo sa buong gitnang rehiyon ng Diyos. Malamig ang mga mata ng mga batang henyo sa mga pangunahing banal na lungsod, at ang malakas na puwersa ng pagsugpo sa mundo ay lahat na nagtipon kay Yehan sa sandaling iyon. Pinapahina mo ako gamit ang lakas, kung hindi mo gagamitin ang tatlong salitang gitnang rehiyon ng Diyos, gumamit ka lang ng inyong grupo ng walang kwentang tao, mas madali kang durugin kaysa sa langgam. Malakas na sumigaw si Yehan, at ang kanyang buong aura ay tinanggihan ang lahat ng puwersa na sumusugpo sa mundo, bilang isa sa mga pinuno ng lahing tao, mayroon din siyang lakas ng loob at hindi pinapansin ang sinumang tao sa mundo, kahit na ang emperador ng malaking dinastiya ng araw. Napakalakas na tao, ang 12 banal na lungsod ay nagtulungan na sumugpo sa kanya, ngunit ang tao na ito ay mayabang pa rin. Gayunpaman, ngayong nalantad na ang kanyang pagkakakilanlan, hindi na niya makukuha ang Tianlong banal na lungsod. Maliwanag ang mga mata ng mga walang tauhan ng mga ngalakal sa mundo, ang lakas ni Yehan na lahing tao, sino sa mundo ang kayang talunin siya ngayon? Kahit na ang emperador mismo. Yehan na lahing tao? Kahit na gitnang rehiyon ng Diyos o Zhongzhou, bilang lahing tao, hindi ka dapat makialam. Isang kasiya siyang paliwanag, sa tingin ko, walang makakapagpahirap sa iyo.
Malupit ang emperador, ano ngayon kung hindi niya kayang sugpuin ang mahusay na batang lalaking ito? Ang haharapin niya sa susunod ay ang nakakatakot na puwersa na dala ng buong gitnang rehiyon ng Diyos. Him, gusto mo ng kasiya siyang paliwanag, sige, 3 araw mula ngayon, sa palasyo ng araw, ako na si Yehan ay magbibigay sa inyo ng kasiya siyang paliwanag sa gitnang rehiyon ng Diyos. Mahigpit na kinuyam ni Yehan ang kanyang mga kamao at huminga ng malalim. Unti-unting tiningnan ng kanyang mga mata ang malamig na mga mata sa mundo, alam ni Yehan na talagang harap na niya ang napakahirap na bagay ngayon. Kasabay nito, hindi inakala ni Yehan na ang kanyang pagkakakilanlan ay ilalantad sa ganitong sitwasyon, at napakabigla, hindi siya nakahanda. Sa isang iglap kasama ang balitang inilantad ang tunay na pagkakakilanlan ni Yehan sa timog na pintuan ng lungsod ng emperador, ang buong malaking dinastiya ng araw ay tinakpan ng puwersa ng bagyo, at sa loob lamang ng 1 oras, alam na ng buong Gyeongsu ang tungkol dito. Ang mabilis na pagkalat na ito ay hindi pa tumitigil, at kumakalat patungo sa buong gitnang rehiyon ng Diyos na may lupain ng Gyeongsu bilang sentro. Sa Tianlong banal na lungsod, sina Kang Tianzan, Li Zhengdao, Xu Chaoj at iba pa na naglakbay kasama si Yehan ang unang nakalamang ng balita. Ang balita mula sa malaking dinastiya ng araw ay nagpamala sa kanila ng malaking problema. Hindi inakala na ang tao na ito ay pupunta sa malaking dinastiya ng araw ngayon, at magkakaroon ng napakahirap na pagbabago. Paano nalaman ng seminary? Hindi na nila maiisip na makakuha ng kalahati sa kanya. Higit pa rito, ngayong nalantad na ang pagkakakilanlan ni Yehan, kanino niya ibibigay ang lungsod ng Tianlong. Seminary, talagang hindi inaasahan ang galaw na ito. Mahinahong nagsalita si Li Zhengdao na may tahimik na ekspresyon, tiyak na kumalat ang bagay na ito sa buong gitnang rehiyon ng Diyos sa maikling panahon, at malamang naharapin ng ikatlong kapatid ang magkakasamang pag-atake ng buong gitnang rehiyon ng Diyos, malaki ang puwersang ito, maliban na lang kung ibibigay ng ikatlong kapatid ang Tianlong banal na lungsod. Him, napakakakaibang batas na bakal, binuo ng ikatlong kapatid ang Tianlong banal na lungsod, bakit niya kailangang ibigay ito? Puno ng puot ang mga mata ni Zhang Wushuang, at gustong-gusto niyang pumunta agad sa Gyeongsu at harapin ang puwersang ito kasama si Yehan. Hindi yan ganon kadali. Nagsalita si Xu Chaoj, hindi kailanman nakikialam ang gitnang rehiyon ng Diyos sa mga gawain ng 4 na lahi, at ang 4 na lahi ay hindi makakialam sa gitnang rehiyon ng Diyos. Ito ay batas na bakal na umiral noong libu-libong taon na ang nakalilipas, pinag-usapan ito ng mga hindi kapani-paniwalang malalakas na tao ng gitnang rehiyon ng Diyos at ng mga hindi kapani-paniwalang malalakas na tao ng 4 na lahi, kaya walang makakapagbago nito. Ang pagsira sa batas na bakang ito ay pagsalakay sa batas na itinakda ng mga hindi kapani-paniwalang malalakas na tao ng gitnang rehiyon ng Diyos. Kaya, talagang mahirap ang sitwasyong haharapin ng tao na ito sa susunod. Hehe. Hindi ko alam kung buhay pa ang mga hindi kapani-paniwalang malalakas na tao sa gitnang rehiyon ng Diyos sa mundo na ito. Ano kung ibibigay niya ang Tianlong banal na lungsod sa akademya ng Xinwu? Tumingin si Kang Tianzan kina Xu Chaoj at iba pa. Gitnang rehiyon ng Diyos. Bukod sa napakalakas na pundasyon ng mga puwersa dito at maraming malalakas na tao, may isa pang dahilan, ang mga hindi kapani-paniwalang malalakas na tao na nasa gitnang rehiyon ng Diyos. Narinig iyon, tumingin sa isa't isa sina Xu Chaoj at iba pa at nagsalita, malamang na kailangan nating tanungin ang mga punong guro tungkol sa bagay na ito bago natin malaman. Sana na hindi magkakagulo ang tao na si Yehan sa malaking dinastiya ng araw muna. Matapos malaman ng mga tao tulad ni Kang Tianzan ang tungkol sa bagay na ito, alam na rin ito ng maraming rehiyon. Kabilang dito ang 3 pangunahing may-ari ng espada ng lungsod ng espada. Sa sandaling malaman nila ang tungkol sa balita, agad nilang ipinadala ang nangyari sa malaking dinastiya ng araw pabalik sa lungsod ng espada. Hehe, malaki ang gulo na ginawa ng batang lalaking ito ngayon, parang kailangan na nating lumabas. Ngumiti at umiling si Unbeaten Swordmaster. Kabanata 3037. Huminga ng malalim si Unbeaten Swordmaster, ang batang lalaking ito ay pumunta sa gitnang rehiyon ng Diyos para itago ang kanyang pagkakakilanlan, bakit pa niya nilalaro ang Tianlong banal na lungsod? Hindi ba't humihiling siya ng problema? Kahit na pansamantala lang tayong naninirahan dito, hindi tayo makakapagtatag ng sekta. Ngumiti si Unbeaten Swordmaster at nagsalita, hayaan na, likas na sa tao na gustong mag-iwan ng paraan para sa sarili. Sa pagkakataong ito, tayo na ang lalabas para sa kanya, para hindi isipin ng ilang tao na talagang madaling apihin ang batang lalaking ito. Sa loob ng mas mababa sa isang araw, alam na ng kalahati ng gitnang rehiyon ng Diyos ang isang bagay, si Haring Shengguo na si Han Ye ay si Yehan na lahing tao.
Matapos malaman ang balitang ito, nagulat ang gitnang rehiyon ng Diyos, at kasabay nito, ang maraming puwersang nakatayo sa sinaunang lupang ito ay nagpadala ng kanilang mga boses. Sa gitnang rehiyon ng Diyos, hindi pinapayagan ang sinumang lahing tao na makialam. Ang boses na ito ay napakasama-sama, at ang pinakamalakas ay syempre ang mga pangunahing banal na lungsod sa Zhongzhou, gustong-gustong nila na mahulog si Yehan sa kalaliman at hindi na muling makatayo sa gitnang rehiyon ng Diyos. Bukod pa rito, ang mga boses ng iba't ibang estado at lihim na larangan, bagaman hindi kasing lakas ng mga pangunahing banal na lungsod, ay lahat na nagtataguyod ng isang bagay, hindi makakialam ang lahing tao sa mga gawain ng gitnang rehiyon ng Diyos, at kung labagin ng lahing tao ang batas na bakal, hindi papayagan ng buong gitnang rehiyon ng Diyos. Tulad ng maraming puwersang inaway ni Yehan, mas malakas silang nangangampanya, tulad ng Akademya ng Tianpeng, Akademya ng Mahika, Akademya ng Teolohiya, at iba pa, lahat ay nagsasalita. Ang mga salitang ito ay parang kidlat na dumating sa buong gitnang rehiyon ng Diyos. 36 na estado, 12 lihim na larangan, halos kalahati ng mga puwersa ay nagsasalita laban kay Yehan. Siyempre, ang kanilang pagtutok ay talagang pagtutok sa lahing tao, dahil ang lahing tao ay nasa likod ni Yehan. Kung walang lahing tao sa likod ni Yehan, hindi lang ang iba pang estado at mga pangunahing lihim na larangan, kahit na ang mga pangunahing banal na lungsod sa Zhongzhou ay aalisin si Yehan. Kung ang sinumang mula sa lahing tao ay magtatag ng sekta sa gitnang rehiyon ng Diyos at magtatag ng sarili nilang lakas, tiyak na hindi hahayaan ng mga puwersa sa gitnang rehiyon ng Diyos na mangyari ang ganitong bagay. Hindi lang ang lahing tao, kundi pati na rin ang lahing hayop, lahing demonyo, at lahing Diyos, dahil ang digmaan ng apat na lahi ay nangyayari minsan bawat 1,000 taon. Kapag ang sinumang mula sa apat na lahing ito ay magtatag ng sekta sa gitnang rehiyon ng Diyos, magsisimula na ang digmaan ng apat na lahing na nangyayari minsan bawat 1,000 taon, at maaaring masangkot ang buong gitnang rehiyon ng Diyos. Sa huli, ang pag-iwas sa digmaan ng apat na lahing na nangyayari minsan bawat 1,000 taon ay isa lamang sa mga dahilan. Kapag ang sinumang mula sa lahing tao ay nagtatag ng tahanan sa gitnang rehiyon ng Diyos, tiyak na may mga tao mula sa lahing hayop, lahing demonyo, at lahing Diyos na makikialam din sa hinaharap. Sa oras na iyon, maaaring hatiin ng apat na lahi ang buong gitnang rehiyon ng Diyos. Kaya, hindi dapat buksan ang pinto na ito. Hanye? Yehan? Dalawang tao na may parehong pagkakakilanlan, hindi ko inakala ito. Tumingin pataas ang higanti ng demonyo sa langit sa kanyang ibabaw, napakatahimik ng kanyang ekspresyon, bilang higanti ng demonyo, ang mahusay na batang lalaki, ngunit sa bagay na ito, itinuring siyang tanga, at ang kabilang panig ay lumipat mula sa liwanag patungo sa dilim. Maaari siyang lihim na tatawanan siya, ang higanti ng lahing demonyo, na hindi nakita ang kanyang tunay na pagkakakilanlan noong una silang nagkita. Malalim na nagsalita ang malakas na tao ng lahing demonyo, binata, masisisi mo lang si Yehan na nagtago ng napakalalim at niloko ang lahat ng tao sa mundo, ngunit ngayon, ang kanyang taktika na lokohin ang langit at dagat ay sa huli ay magkakaroon ng sarili niyang kahihinatnan. Narinig iyon, napakatahimik pa rin ang higanti ng demonyo, at hindi alam ng mga tao kung ano ang iniisip niya. Matapos tumayo ng 5 minuto, mahinahong tumawa ang higanti ng demonyo at nagsalita. Ang unang taong nakakita ng kanyang tunay na pagkakakilanlan ay hindi ako, Wang Chuyi. Sa puntong ito, kailangan kong sabihin na talo ako, sa unang emperador, at sa tao na ito na nasa malaking problema ngayon. Ngunit walang problema, marami pang oras, lalabas ang unang emperador at Asenso sa gitnang antas ng hari ng Diyos, isang mahirap na kalaban, ngunit bago tayo opisyal na magtalo sa mga kakaibang tao na ito, tingnan natin kung paano niya malalampasan ang pagsubok na ito. Sa Fengzhou, Akademya ng Tianfeng. Halos gumaling na si Prinsipe Baxi mula sa kanyang mga pinsala sa laban kay Yehan. Matapos siyang masugitan sa laban kay Yehan, pumunta si Prinsipe Baxi sa Akademya ng Tianfeng para gumaling. Yehan? Sa huli ay babalik ka rin, hindi inakala na ang malaking kaaway ng ating lahing hayop ay nasa harap ko. Kung alam kong siya ito, hindi dapat itong matapos ng ganap na dali. Kung laban hanggang sa kamatayan, kahit na hindi ko siya mapatay, papahirapan ko siya ng husto. Parang talim na lamang ang tingin ni Prinsipe Baxia na parang Diyos, at ang mga mata ng prinsipe ng lahing hayop ay may nakakatakot na lamig na lumalabas. Ang lahing hayop ay naghahanap kay Yehan sa gitnang rehiyon ng Diyos, at gustong alisin siya rito. Sa ganitong paraan, nawawala ng malaking kaaway ang lahing hayop kapag sila ay sumalakay sa lahing tao, ngunit hindi nakakita ang lahing hayop ng anumang bakas ni Yehan sa gitnang rehiyon ng Diyos. Ngunit ngayon lang nila alam na ang taong gustong alisin ng lahing hayop sa lahat ng panahon ay nasa harap nila. Yehan na lahing tao.
Sa mga mata ni Yan Feng, may nakakatakot na apoy na nasusunog. Ang royal na pamilya ng Phoenix ay nasa kasalukuyang kalagayan dahil kay Ye Han, at sa ibang pagkakakilanlan ni Ye Han, si Haring Shenggo na si Han Ye, mayroon din siyang matinding puot. Ang pagsasama ng dalawang puot ay hindi pinapayagan ni Yan Feng na pigilan ang walang hangganang intensyon ng pagpatay sa kanyang puso. Ang ating lahing hayop ay nakalimutan ang magandang pagkakataong alisin siya, ngunit malapit na ang araw na papatayin siya ng prinsipe gamit ang kanyang sariling mga kamay. Malamig ang mga mata ni Prinsipe Baxia. Kung alam niyang si Hanye ay si Yehan, kahit nagagawin ng lahing hayop ang lahat para patayin si Yehan sa gitnang rehiyon ng Diyos, ngunit ngayon na nalantad na ang pagkakakilanlan ni Yehan, tiyak na titingnan siya ng mga matataas na tao ng lahing tao sa lahat ng panahon. Unang emperador, inilabas mo na si Yehan sa liwanag ngayon, at madali nating naipasok siya sa bilangguan, harap na niya ang malaking problema. Ngayon tingnan natin kung paano niya malalampasan ang pintong inihanda mo para sa kanya. Sa seminary, maraming malalakas na batang tao ng seminary ang tumingin sa magandang batang lalaking nagsusuot ng puting damit na parang nyebe sa unang pwesto, at may bahid ng pagpapahalaga sa kanilang mga mata. Lumabas ang unang emperador, at nasa malaking problema si Yehan sa pamamagitan ng ilang salita lamang, ang ganitong malakas na paraan ay lampas sa kanilang kakayahan. Bagaman alam nila ang tunay na pagkakakilanlan ni Yehan bago ito, hindi nila inakala na gagamitin nila ang pagkakakilanlan ni Yehan para gumawa ng gulo. Ang pagsubok na ito ay parang mapanganib na sitwasyon, ngunit hindi mahirap para sa kanya na malampasan ito. Bagaman nagtulungan ang gitnang rehiyon ng Diyos na atakehin siya, hindi nila ganap na lalabagan ang lahing tao para sa kanya. Mahinahong nagsalita ang unang emperador, gayunpaman, hindi na niya makukuha ang Tianlong banal na lungsod na kanyang natalo, magandang simula na talunin ang tao na ito sa unang pagkakataon. Kabanata 3038. Ang malaking dinastiya ng araw, ang aura na bumabalot sa buong dinastiya ay napakalakas. Ang katotohanan na si Hanye ay si Yehan ay kumalat na sa buong gitnang rehiyon ng Diyos sa nakalipas na 2 araw, at kumakalat patungo sa kontinente ng mga Diyos at demonyo. Siyempre, ang malaking dinastiya ng araw bilang pinagmulan ay mas mainit. Sa sandaling iyon, sa tahimik na hardin sa lungsod ng emperador, nagtago si Yehan sa nakalipas na 2 araw, naghihintay at nag-iisip ng paraan para harapin ang problema. Ang balita kay Yehan at iba pa ay siyempre mula sa Akademya ng Xinwu. Kung handang tanggapin ng Akademya ng Xinwu ang Tianlong banal na lungsod, syempre napipiliin ni Yehan ang Akademya ng Xinwu. Kung hindi handa ang Akademya ng Xinwu, kailangang mag-isip ng mabuti ni Yehan kung paano ibibigay ang Tianlong banal na lungsod. Ngayon, pinipilit si Yehan na ibigay ang Tianlong banal na lungsod, ngunit nasa kanya ang desisyon kung kanino ibibigay ito. Sa oras na ito, binuksan ni Yehan ang kanyang mga mata na bahagyang nakapikit, dahil nagpadala na si Xu Chaoj ng balita. Kapag nasira, nasira na. Iyon lang ang 4 na salitang sagot ng Akademya ng Xinwu. Mukhang kahit na ang Akademya ng Xinwu ay ayaw tanggapin ang mainit na patatas na ito. Huminga ng malalim si Yehan, ngayon, kailangan niyang sundin ang kanyang sariling paraan. Kapag nasira, nasira na. Ang 4 na salitang mula sa Akademya ng Xinwu ay syempre na nangangahulugang hayaan si Yehan na ibigay ang Tianlong banal na lungsod. Kung patuloy ito ngayon, sa kasalukuyang malakas na pagsisisi mula sa Zhongzhou, lalong magkakaroon ng malaking problema si Yehan. Siyempre, hindi takot ang Akademya ng Xinwu na tanggapin ang Tianlong banal na lungsod, ngunit ang pagtanggap nito sa panahong ito ay tiyak na magbibigay sa kanila ng malaking puwersa. Sa huli, sa lugar na ito ng Zhongzhou, bukod sa mga pangunahing banal na lungsod, mayroon din ang seminary, at kung tanggapin ngayon ng Akademya ng Xinwu, hindi lang nila ipapakita na pinapaboren nila si Yehan, kundi ipagtatanggol din nila ang banal na lungsod ng Tianlong para sa kanya. Siyempre, kung ibinigay ang Tianlong banal na lungsod sa Akademya ng Xinwu bago malantad ang pagkakakilanlan ni Yehan, siyempre natatanggapin nila ito, ngunit ngayon, kapag tinanggap nila, magkakaroon sila ng malaking puwersa. Hindi madaling gawain na magkaroon ng tahanan sa gitnang rehiyon ng Diyos. Ibibigay mo na, ang mga tao mula sa lihim na larangan ay pumunta na sa Zhongzhou, at hindi mo na makakakuha ang Tianlong banal na lungsod. Sa oras na ito, may boses na dumating mula sa hindi alam na lugar at tahimik na pumasok sa isip ni Yehan. Narinig iyon, may matalim na tingin na lumitaw sa mga mata ni Yehan, ito rin ba ang ibig sabihin ni Master Swordmaster? Huwag mong bigyan ng masyadong puwersa ang sarili mo, ngunit hindi mo na makakakuha ang Tianlong banal na lungsod, tiyak na malaking bagay ang pagdating mula sa lihim na larangan. Gayunpaman, si Lord Jansen ay pumunta na sa malaking dinastiya ng araw, kaya gawin mo ang gusto mo. Bagaman mali ang bagay na ito para sa lahing tao, walang kailangang pahirapan ang karangalan ng ating lahing tao.
Patuloy na dumating ang lihim na boses. Siyempre, alam ni Yehan kung sino ang kabilang panig, maliban sa 10 pinakamataas na alipin ng espada na lihim na nagbabantay sa kanya, walang iba pa. Hap! Mukhang bukas sa palasyo ng araw, dapat kong gamitin ang aking sariling paraan para ibigay ang Tianlong banal na lungsod. Huminga ng malalim si Yehan, at may matalim na liwanag na lumitaw sa kanyang mga mata. Sa Shengzhou, pamilyang yun. Ang buong pamilyang yun ay nagulat sa sandaling iyon, hindi nila inakala na si Han Ye na pinaghirapan nilang kaibiganin ay si Yehan na lahing tao. Dalawang tao, dalawang pagkakakilanlan, ngunit iisa lang. Talagang nagtago ng napakalalim ang batang lalaking ito, hindi natin nakita ito, ngunit kinuha niya ang Tianlong banal na lungsod, at ngayon ay nagdulot siya ng malaking problema. Lolo, kailangan ba nating ipauwi si Moching? Tumingin ang pinuno ng pamilyang yon kay Lolo Yuntong Tian. Narinig iyon, nakahawak ng kalahati ang mga mata ni Yuntong Tian at nag-isip ng ilang sandali, may nakakatakot na liwanag na lumitaw sa kanyang mga mata, kung kayang tanggapin siya ng akademya ng Xinhou, bakit hindi ng ating pamilyang yun? Hayaan na si Muching na manatili sa Zhongzhou, hindi ordinaryo ang batang lalaking ito, at tahimik na nagtayo na siya ng pundasyon sa gitnang rehiyon ng Diyos. Kung pipili tayo ng panig, hindi tayo dapat tumigil sa gitna. Tumango ang lahat ng malalakas na miyembro ng pamilyang yun. Napakabuti ng relasyon ng pamilyang yun at si Yehan. Bagaman nasa tuktok ng alon si Yehan ngayon, hindi ito isang patay na daan. Bagaman talo ang kabilang panig, hanggang sa nandyan pa siya, bakit hindi siya makakabalik? Hindi lang ang pamilyang yon, kundi pati na rin ang Beiwago, Zuaozhou, Wuji at iba pang pamilyang may ugnayan kay Yehan ay nagtatalo tungkol sa bagay na ito. Ngayon, sa pamilyang Li ng Sword Lord ng estado ng Wuji, matapos mabago ni Yehan ang batang babae na si Xiaoya, mabilis na umunlad ang kanyang pagsasanay. Ngayon, siya ang pinakamalakas na henyo ng pamilyang Li ng Sword Lord, at pumasok na sa antas ng kalahating banal, tinuturuan siya ng personal ni Li Chenkong, ang pinuno ng pamilya. Bukod pa rito, mula nang umangat si Xiaoya sa pamilyang Li, ang buong pamilya ay nagkalat ng tsismis na si Xiaoya ay alagad ni Han Ye, lalo na matapos ang pangalan ni Han Ye ay maging sentro ng rehiyon ng Diyos. Maraming pamilya sa estado ng Wuji, kahit na ang pamilyang Ye, ang hari ng digma, ay napakabait sa pamilyang Li. Ngunit sa sandaling iyon, ang pamilyang Li ng Sword Lord ay nahahati sa dalawang grupo, ang isa ay nagtataguyod na putulin ang ugnayan kay Yehan, at ang isa ay nagtataguyod na ikulong si Xiaoya o kahit na paalisan siya sa pamilya. Sa sandaling iyon sa pangunahing silid ng pamilyang Li, malamig na tiningnan ni Xiaoya ang mga pangit na mukha ng kanyang mga kamag-anak. Bago iyon, ang pamilyang Li ay gumagamit pa ng pangalan ni Han Ye para maghari sa estado ng Wuji, ngunit ngayon, sa isang iglap, binago nila ang mukha at hindi na nakikilala ang sinumang tao. Lolo, bata pa si Xiaoya? Malamang na niloko siya ni Yehan noong una, ngunit kahit na hindi pa alisan ang batang babae na ito sa pamilya, kailangang ikulong siya, para ipakita na walang kinalaman ang ating pamilyang Li sa batang lalaking si Yehan. Malalim na nagsalita ang malalakas na miyembro ng pamilyang Li, ang kanyang anak na si Li Xiaocheng ay pinatay ni Yehan sa mga abandonadong bundok. Oo, Lolo. Ang pundasyon ni Yehan ay nasa lahing tao, hindi niya makakakuha ng tahanan sa gitnang rehiyon ng Diyos sa huli. Kung masyadong malapit tayo sa kanya, maaari tayong tanggihan ng ibang puwersa sa estado ng Wuji. Kabanata 3039. Sa ibabaw ng unang pwesto, hindi nagsalita ang Sword Lord na si Li Chenkong. Matapos ang mahabang katahimikan, dahan-daang buksan niya ang kanyang mga mata, at may matalim na liwanag ng espada na sumiklab sa kalaliman ng kanyang mga mata. Mula ngayon, si Xiaoya ang susunod na pinuno ng pamilyang Li. Walang kailangang talakayin pa tungkol sa bagay na ito. Isang salita mula kay Sword Lord na si Li Chenkong ang nagpasya sa hinaharap na katayuan ni Xiaoya sa pamilyang Li, nagdulot ito ng malaking gulo sa buong pamilya. Hindi nagtagal, nagsalita pa si Xiaoya ng personal, ako ang alagad ni Yehan. Ang pagputol ng ugnayan at pagpapanatili ng ugnayan, ang ganitong talakayan ay nangyari sa maraming puwersang may ugnayan kay Yehan, at ang pamilyang Li ng Sword Lord ng estado ng Wuji ay isa lamang sa kanila. At habang lumalakas ang pag-atake sa gitnang rehiyon ng Diyos, ngayon ay kinailangan na ni Yehan na lumabas at magbigay ng paliwanag. Bukas ay ang ikatlong araw, at kailangang pumunta si Yehan sa palasyo ng araw para magbigay ng kasiyasang paliwanag sa gitnang rehiyon ng Diyos. Boss. Habang pinapanood na lumabas si Yehan, sina Ben at Lin Chi na naghihintay sa labas ay puno ng puot. Siyempre, alam nila kung ano ang nangyayari sa labas, halos lahat ng gitnang rehiyon ng Diyos ay nagpapahirap kay Yehan. Kahit na isang banal na emperador ay maaaring durugan. Hindi mo na maipagtatanggol ang Tianlong banal na lungsod.
Huminga ng malalim si Yehan, medyo ayaw niyang talunin ngayon. Ang plano na ginawa niya sa mahabang panahon ay nawala sa isang iglap. Anong bahagi ang nagkamali? Hanggang sa nalaman ng seminary ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Boss, makakabuo ka ng Tianlong banal na lungsod sa Zhongzhou, at makakaya mo rin itong gawin sa ibang lugar. Mahigpit na kinuyam ni Lin Chi ang kanyang mga kamao, alam nila na medyo ayaw niyang talunin ngayon. Ang matataas na gusali na itinayo ni Yehan ay gumuho sa isang iglap. Alamin mo kung ano ang nakukuha at nawawala, kung ano ang kailangang ibigay ay kung ano ang makukuha. Bakit mo pinapahirapan ang sarili mo? Ang mga bagay na nasa labas ng iyong katawan ay hindi maaaring ikumpara sa isang matapang na puso. Dahan-daang lumakad si banal na Changjie mula sa malayong lugar, kung gusto mong protektahan ang sarili mo, ang tanging paraan para makalabas sa kumunoy na ito ay alisin ang mga bagay na ito sa labas. Malamig na nagsalita si Yehan, ngayon na lahat ng gitnang rehiyon ng Diyos ay naghahanap sa akin para saktan, gustong pa rin ba ng dakilang birhen na manatili sa aking tabi? Nagsalita si banal na Changjie, nakalimutan ng pinsan na ang mundo ng mga tao sa pagitan ni Changjie at ng pinsan ay hindi pa tapos, paano tayo aalis? Mukhang talagang dalubhasa ang dakilang birhen na lampas sa mundo ng mga tao. Itinatala ko ang pakiramdam na ito, si Yehan, ngunit walang makakapigil sa akin kung kanino ko ibibigay ang Tianlong banal na lungsod. May lamig na kumikislap sa mga mata ni Yehan, bukas, sa palasyo ng araw, maraming tao ang makakapunta doon. Sa malaking dinastiya ng araw, ang lahat ay naghihintay para bukas. Sa labas ng timog na pintuan ng lungsod ng emperador, sinabi na ni Yehan na pupunta siya sa palasyo ng araw para magbigay ng paliwanag sa gitnang rehiyon ng Diyos sa loob ng 3 araw, at bukas ay ang huling araw. Madaling ibaba ang tao na ito mula sa matayog na lugar. Sa pagkakataong ito, malaki ang tulong ng seminary sa atin. Masaya ang mood ni na Yingfeng Pavilion at Taiyin Yutei. Matagal na nilang gustong sugpuin si Yehan, akala nila ay walang pag-asa na sugpuin siya. Hindi inakala na ang huling pagbabago na ito, isang pagkakakilanlan, ay ginawang walang halaga ang lahat ng pagsisikap ni Yehan sa Zhongzhou. Nagsalita si Guang Woto ako, si Han Ye ay si Yehan. Ang paglalakbay na ito sa malaking dinastiya ng araw ay isang hindi inaasahang tagumpay. Kung alam nating siya si Yehan, ang pinuno ng lahing tao, bakit tayo maghihirap pa? Gaano man kalalim ang pagtatago niya, nalaman pa rin ng seminary. Ngayon na inilagay siya sa bilangguan ng seminary sa pamamagitan ng ilang salita, siguradong napakasama ng loob ng tao na ito. Bukas ay ang huling araw, talagang inaasahan ko kung anong uri ng paliwanag ang ibibigay ng talunan na ito sa gitnang rehiyon ng Diyos. Malamig na ngumiti si Taiyin Yutei. Sa palasyo, nakaharap ang isa't isa sina Prinsipe Chu Wei at ikapitong Prinsipe Chu Fei. Sa pagitan nila ay ang laro ng chess na nilaro ni na Yehan at Prinsipe Chu Wei noong araw, hindi pa ito gumagalaw. Kuya, nasa malaking problema ngayon si Yehan, walang oras siyang gumawa ng gulo sa iyo. Sa pagkakataong ito, ang tao na ito ay nasa bahay na. Ngayon, inaatake si Yehan ng lahat ng puwersa sa gitnang rehiyon ng Diyos, ito ay magandang bagay para sa atin. Tumingin kay Prinsipe Chu Wei na parang medyo tahimik, mayabang na ngumiti si ikapitong Prinsipe Chu Fei. Pinayagan lang ni Yehan na mabuhay pa ng isang araw si Prinsipe Chu Wei, ngunit nasa panganib ngayon si Yehan, paano pa niya magagawang harapin si Chu Wei? Huminga ng malalim si Prinsipe Chu Wei at nagsalita. Siya ay isang kapuri-pering kalaban. Nakakalungkot na talagang hindi niya makakakuha ang Tianlong banal na lungsod ngayon. Tungkol sa laro sa pagitan natin, hindi pa tapos ito. Maaari ba tayong magsimula muli? Hindi ito nasa akin, ngunit kahit na ang lahat ng pagsisikap niya ay walang halaga, siya pa rin si Yehan, isang hindi kapani-paniwalang tao sa listahan ng kandidato para sa emperador ng langit. Kung gustong niyang patayin ako, makakaya niya pa rin. Kuya, bakit hindi tayo makipag-ugnayan sa seminary? Kahit na gustong gamitin ng mga tao na ito ang ating mga kamay, at pagkatapos ay walang kinalaman sa atin si Yehan. Nagsalita si Chu Fei na may galit na mukha. Hindi, napakalalim ng batis na ito. Kung talagang papasok ka, walang pag-asa na makakalabas ka. Umiling si Prinsipe Chu Wei at nagsalita, bukas ay ang huling araw, ano ang ginagawa ni Yehan ngayon? Nagsalita si Chu Fei, nakasarado ang pinto at walang nangyayari. Hayaan na, malalaman natin ang mangyayari bukas. Nagsalita si Prinsipe Chu Wei, hindi malambot ang puso ni Yehan, ngunit hindi rin siya mapang-api. Kung malalampasan niya ang pagsubok na ito bukas, kung hahawakan niya ako, tandaan mo na hindi mo hawakan ang mga yaman ng palasyo.
Kung wala na ako, hindi mo kayang makipagkompetensya sa nasa palasyo, kaya maging ikapitong prinsipe ka na lamang sa hinaharap, huwag kang mag-isip ng anuman, kahit na lang, makakapagligtas ka ng sarili mo. Kuya, seryoso ang mukha ni Chufei. Matapos ng maraming taon ng pagsisikap, talagang mawawala na ito dahil kay Yehan sa huli. Isang araw ang dumaan ng dahan-dahan. Sa palasyo ng araw ng malaking dinastiya ng araw, ang mga pinakamataas na malalakas na tao mula sa mga pangunahing banal na lungsod sa Zhongzhou ay nagtitipon na doon, at kahit na ang mga malalakas na tao mula sa ibang estado ay pumunta na doon. Ang emperador at ina ng emperador ay nakaupo sa mataas na trono, at lahat ng prinsipe, kabilang si Prinsipe Chu Wei, ay dumating, pati na rin ang mga pinuno ng palasyo ng Tai ng 12 banal na lungsod, ang punong palasyo ng Guangwu Shrine, ang punong palasyo ng Kangyu Temple, at iba pa. Ang lahat ng malalakas na tao ay nagtitipon sa napakagandang palasyo ng araw. Kabanata 3040. Kinupkop ni Yehan ang Tianlong banal na lungsod bilang isang tao na lahing tao, kaya kailangan niyang magbigay ng paliwanag sa gitnang rehiyon ng Diyos ngayon. Tiyak na hindi pinapayagan ng gitnang rehiyon ng Diyos ang sinumang mula sa apat na lahi na makikialam. Siyempre, ang mga taong ito ay maaari lamang tawaging maliliit na isda at hipon. Ang tunay na malalakas na tao sa gitnang rehiyon ng Diyos ay hindi pa lumalabas. Sa oras na ito, dinala ni Yehan sina Shaben, Lingqi, Ziyi, at banal na Chanjie sa harap ng palasyo ng araw na pinamumunuan ng isang grupo ng malalakas na sundalo na may malalakas na baluti. May hawak na mga kamay sa likod, umakyat siya ng hagdan ng dahan-dahan patungo sa harap. Kahit na ang napakagandang palasyo ay isang lawa ng dragon at pugad ng tigre, na may nakakatakot na puwersa na kumakalat, hindi pa rin ito mababago ang tahimik na mukha ni Yehan. Narito na si Yehan. Sa palasyo ng araw, lahat ng mga mata ay tumutok sa labas ng pangunahing silid, at lahat ng batang figure na dumating ay pumasok sa kanilang paningin. Hiem, Yehan na lahing tao, nakikialam ka sa mga gawain ng rehiyon ng Diyos bilang isang tao na lahing tao, maaari kang hatulan. Sa palasyo ng araw, malungkot ang mga mata ng punong palasyo ng Taiyin, at isang nakakatakot na puwersa ang lumitaw patungo kay Yehan, ginawa nitong parang nanginginig ang buong silid. Sa palasyo ng araw na ito, ang tanging malalakas na tao sa antas ng banal na gulong na emperador ay may 13 tao na, sa huli, tulad ng punong palasyo ng Taiyin, punong palasyo ng Guangwu Shrine, at punong palasyo ng Kangyu Temple ay lahat nasa antas ng banal na gulong na emperador. Sa Zhongzhou, maliban sa seminary na hindi dumating, ang lahat ng malalakas na tao mula sa ibang 11 banal na lungsod ay narito na, kasama ang 3 malalakas na tao mula sa ibang estado, gumawa ng kabuoang 13 tao. May maraming nakakatakot na malalakas na tao sa Zhongzhou lamang, kaya makikita kung gaano kalakas ang buong gitnang rehiyon ng Diyos, at walang dahilan na matakot ang apat na lahi sa gitnang rehiyon ng Diyos. Hiem, matandang lalaki, ano ang mali sa akin na si Yehan? Sa harap ng pangunahing silid, lumabas si Yehan na may hawak na mga kamay sa likod, nakataas ang ulo, ang kanyang matatalas na mga mata ay hindi natatakot sa nakakatakot na puwersa na dala ng maraming malalakas na tao sa palasyo ng araw. Hiem, batang lalaki, ang gitnang rehiyon ng Diyos ay isang lugar na hindi makakialam ang apat na lahi. Walang sala ka ba sa pagsira ng batas na bakang ito? Malakas na nagsalita ang punong palasyo ng Kangyu banal na lungsod. Ang puwersa na kumakalat mula sa kanya ay sumusugpo kay Yehan, ang batang henyo na narito ay nahihirapang huminga. Hap! Ang mga patakaran, ngunit ikaw na matandang lalaki ang gumawa nito. Anong karapatan ang mayroon ka para hatulan ako? Ang kabataan ay mayabang at kinupkop ang Tianlong banal na lungsod. Kung hindi ka magbibigay ng kasiyasyang paliwanag sa gitnang rehiyon ng Diyos ngayon, hindi ka makakalabas ng buhay dito. Malamig ang mukha ni Yehan, at tiningnan ang mga tingin ng mga malalakas na tao sa palasyo ng araw, narito ako ngayon, si Yehan. Kung aamin ako, hindi ako magbibigay ng paliwanag sa iyo na matandang lalaki. Kung may gustong patayin ako, mananatili ako rito ngayon, si Yehan, para patayin niya ako, hindi ko alam kung may lakas ng loob na patayin ako, si Yehan. Narinig ang napakasamantala at makapangyarihang boses na kumalat mula sa bibig ng batang lalaki patungo sa buong palasyo ng araw, ang mga mukha ng lahat ng malalakas na tao na dumating ay naging napakapangit. Ngunit kung talagang gustong patayin si Yehan, walang may lakas ng loob na gawin ito rito, walang isa. Hiem, Yehan na lahing tao, ito ba ang iyong paliwanag sa gitnang rehiyon ng Diyos? Sa trono, harapin ng emperador ang kadakilaan at nagsalita, mula sa sinaunang panahon hanggang ngayon, sa loob ng libu-libong taon, walang sinumang mula sa apat na lahi na nakikialam sa gitnang rehiyon ng Diyos.
Ngayon na nasira mo ang batang bakang ito, kung gusto mong patahimikin ang galit ng buong gitnang rehiyon ng Diyos, kailangan mong ibigay ang Tianlong banal na lungsod, walang karapatan kang makikialam maliban na lang kung gusto mong maging kaaway ng buong gitnang rehiyon ng Diyos. Malamig na nagsalita si Yehan, ang mga patakaran ay palaging sinisira ng mga tao. Kung hindi ko ibibigay ang lungsod ng Tianlong ngayon, ano ang gagawin mo? Kung hindi ko ibibigay ang Tianlong banal na lungsod, ano ang gagawin mo? Sa palasyo ng araw, malamig ang mga mata ni Yehan. Kahit na ang mga matataas na tao mula sa 12 banal na lungsod at kahit na ang ibang estado ay nagtitipon sa silid na ito, hindi siya natatakot. Buzz. Sa isang iglap kasama ang hindi kapani-paniwalang pagmamayabang ni Yehan, na binabaliwala ang lahat ng salita ng mga tao sa pangunahing silid, ang buong palasyo ng araw ay puno ng napakatakot na hininga, at ang mga mukha ng maraming malalakas na tao sa antas ng banal na gulong na emperador ay matigas, ang mga matatalas na mata ay parang tatawagan si Yehan. Ang kabataan ay matapang. Hindi kailanman pinapayagan ng gitnang rehiyon ng Diyos ang sinumang mula sa apat na lahi na nakikialam. Kung hindi mo ibibigay ang Tianlong banal na lungsod, kahit na ikaw ay isang hindi kapani-paniwalang tao ng lahing tao, gagawin kong magbayad ka ng halaga, ikaw na mayabang na kabataan. Nagalit ang mga matataas na tao sa mga pangunahing banal na lungsod. Ang aura na kumakalat sa buong palasyo ng araw ay parang malalakas na alon, ang buong palasyo ng araw ay parang guguho. Maraming batang henyo ang nakaramdam na parang may bundok na nakapatong sa kanila, hindi nila magawang huminga o magsalita. Gayunpaman, harapin ang nakakatakot na aura ng maraming matataas na tao sa palasyo ng araw, ang matayog na katawan ni Yehan ay hindi nanginginig, at mayroon din namang napakalaking puot na lumalabas sa kanyang malamig na mga mata. Kayo na mga matandang tao, gustong ninyong gamitin ang buong gitnang rehiyon ng Diyos para sugpuin ako. Sa tingin ninyo ay matatakot ako, si Yehan. Kahit na maging kaaway ng gitnang rehiyon ng Diyos, bakit matatakot? Tumingin sa batang lalaking may matayog na katawan, matatalas na mga mata, at mayabang at samantala, sa sandaling iyon, kahit na ang mga henyo ng banal na lungsod na napupuot kay Yehan ay hindi maiwasang igalang siya. Harapin ang puwersa ng maraming matataas na tao, kahit na ang puwersa ng buong gitnang rehiyon ng Diyos, siya pa rin ang hindi kapani-paniwalang tao na nakatayo sa ibabaw ng maraming henyo sa kontinente ng mga Diyos at demonyo. Walang sapat na puwersa na makakapagpababa sa kanyang matayog na katawan. Sa likod ni Yehan, may kislap na lumitaw sa itim na mga mata ng dating tahimik na banal na Chanjian na puno ng malaking karunungan, at ang malakas na pagmamayabang ng batang lalaking nasa harap niya ay walang kapantay. Ano ang maging kaaway ng buong gitnang rehiyon ng Diyos? Kahit na maging kaaway ng mundo, ano ang dapat ikatakot?